Hi guys! Nasa contact ako today, nakakontact sa cat, naglagay ako ng eyeliner kaya parang basa-basa na. For today, since kakatapos lang ng facts about me, sit down vlog pa rin. Kasi hindi naman ako mahilig sa, alam niyo yun, yung mga challenge. Kasi wala rin naman ako may invite. Dahil hindi naman din kasi wala rin idea yung mga kaibigan ko na nag-vlog na ako eh. Ngayon, bumili ako ng lasagna at alam nila kung anong meaning nun. Assuming, alam mo naman. May quiz kasi kami ngayon. Pero pero ang gagawin natin ngayon, sasagutin natin yung mga tanong sa NGL. Sit down vlog pa rin. Kasi hindi naman ako mahilig nga. Ganun. Marami to. Yung mga hindi ko pa nga nasagot, sasagutin. Yung mga nasagot ko na, sasagutin ulit natin. Kaya, ayan. May water na ako dito. Nag-feel ako sa school. Tapos nag-bus ko. Spoon and fork. Kanin. Hindi na ako nag-order ng kanin. Bumili ako ng lasagna at ng onigiri. Kasi, oh my God, naiiyak ako sa quiz namin sa Baguio site. Hindi lumabas yung mga nireview ko. Kasi yung pagre-review ko, diba, Feynman method. Tapos, kasi, mas kasi ang Feynman method, study method, mas effective siya kapag situational yung exam or quiz. Hindi situational yung quiz namin. So, sa kasi siya, nag-base kasi sila sa amin sa mga ganun. Ayan, hindi lumabas. Wala sana tuloy ako nung wala sa aura. Well, wala naman. Ito onigiri. Nagdala rin ako ng century. Favorite ang kahilingan. Favorite canned food. Para lang mahilom yung sama ng loob ko, sasagutin ko yung mga tanong sa NGL. Habang kumakain ako ng lasagna at ng fries, ng chicken ko at ng onigiri ko at ng tuna ko. Ang dami ko pinakakainin. Hindi ko lang ka-realize. For our first question. Hi guys, in-edit ko yung video. Hindi ko na ilalagay yung mga NGL na ano. Wala, tingnan nyo. Ay, sorry sa commercial. Hindi ko na nilagay yung mga ano ng NGL. Ganon. Kasi, tinatamad ako mag-edit. Pagpasensyahan dyan na. Sa pilitan lang to. Tsaka, ano talaga ako dyan. Wala akong energy talaga gumawa ng vlog dyan. Para naisipan ko lang kasi naging form of coping mechanism ko siya. Ayun lang. Bye. The worst food you ever eaten? Actually, wala pa. Feeling ko wala pa. Kasi, hindi ako kumakain ng sushi. Sorry. Hindi ako kumakain ng sushi, pero di ko siya bet. Di ko bet yung lasa niya. Hihi. Sobrang love na love ko ang century. Or sorry sa mga sushi lovers, pero di ko talaga bet ang sushi. So far, sushi ang ayaw ko. Next, do you even like school? Depende. Ang relationship ko sa school ko kasi hate and love relationship. Ayoko nang papasok ko ng maaga. Pero gusto ko yung makasama yung mga kaibigan ko. Maging surrounded ng mga klase ko. I love it so much. What was the best day so far this year? So far, since January pa lang naman, yung
Nag-PA kami. Hindi ko maalala kan pang ilang vlog ko na yun. Pang-apat ata. Nag-PA kami, tapos yung facts about, lang, parang nag-enjoy naman ako doon, kahit wala kami masyadong ginawa. I mean, nag-exercise kami. Pero nakaban ko yung mga kaibigan ko. Ano ang greatest what if mo? Ang greatest what if ko, what if, nag-architecture ako, hindi ako nag-site. Ganito rin kaya yung buhay ko ngayon. Gets niya. Like, hindi ko alam kung butterfly effect to, pero baka butterfly or baka hindi. Correct me if I'm wrong pa rin. Ganun, like, magbabago ba yung buhay ko? Like, magkakaroon ba ng sense yung, like, mababago ba yung mindset ko, yung kung paano ko tignan yung mundo, ganun, kung nag-arty ako. Kasi to be honest, nakita kong nag-grow ako dito sa site. Hindi ko alam kung dahil I'm surrounded by wonderful people or dahil ba hinayaan ko mag-grow or mag-open ako sa mga tao. Pero so far, nakita kong nag-grow ako kasi alam niyo, nagbago ako as in. Kung nakita nyo lang yung dating ako, magugulat kayo. Pinaka-corny na sinabi ng lalaki sa'yo. Yung kapag kumari, maliligo lang ako. Yung mga ganung bagay, sama ako, ganun. Kain lang ako, kainin kita. Yeah! Go touch some grass. Yung, yun ba? Ingatan mo sarili mo ha, papakasalan mo ka na. Ewan ko sa'yo kuya. Pero ang trip para sa akin nun. Sorry kung maingay ako kung umuya or nagsasalita ako habang umuya. Pero gusto ko kasi i-point yung sagot ko, pero yan. Nakakairita yung ganun. Kasi parang biggest 8, parang ganun. How many kids do you want to have? So far, ayoko magkaroon ng anak. Hindi ko alam kung bakit, pero ayoko magkaroon ng anak. Hindi ko alam kung as of now, pero siguro sa future hindi rin ako magkaanak. Pero if ever na magkaroon, kasi wala akong planong mag-asawa. And if ever na magkaroon man ako ng special someone sa future, siguro bet ko yung magkaroon ng 3 or 2 anak. If ever lang naman. Pero hindi ko naman like hinahanap ko yung sarili ko ng boyfriend. At ayoko talaga. Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung sarili ko. So, pero kung as of now, yung gantong age ko, ayoko. Kasi, may mga kailangan pa akong i-heal para sa sarili ko. Yung inner child ko. Kailangan ko pang i-heal. Ayoko naman na, alam yun, ayoko yung maapektuhan yung anak ko sa mga trauma na naranasan ko nung past ko. Ayokong ma-feel niyang siya pa yung kailangan mag-heal sa akin. Kaya gusto ko yung healed na ako if ever na pumasok ako sa motherhood kasi sobrang hirap daw ng motherhood. Pero malay niyo, baka magbago yung isip ko future. Baka ako. How old do you wanna be get married? Hindi ko alam. Kasi nga diba, wala akong planong mag-asawa. So, bakit hindi ko alam? Kaya, wala rin akong planong mag-asawa nga. Kaya, I'm sorry guys. Ayoko talaga mag-asawa. Biggest regret? Wala. Feel ko wala. Kasi, hindi naman ako makakantong sa ganito kung
Kung di ko naranasan yun eh, kung di ako pumasok ng site, di sana, alam niyo yun, di sana hindi ako nag-vlog ngayon. Hindi ko ina-open yung sarili ko ngayon dito sa vlog. Sa internet. Gets ka? Wala akong pinagsisiyan. Sabi ng daddy ko, lahat ng way, lahat ng maling decision mo, lahat ng dadaanan mong mali, alam niyo yun, may light pa rin naman sa dulo yan. Kasi, walang maling desisyon, walang tamang desisyon kasi lahat ng desisyon mo sa buhay may lesson yan. Katulad ng kung alam mong tama yung desisyon. Okay, tama. May lesson ka rin na nakuha, di ba? Kung mali yung desisyon na nakuha mo, na pinili mo, may lesson ka rin na nakuha. Sa tama, may nakuha kang blessing at may nakuha kang lesson. Sa mali, may nakuha kang lesson at may nakuha ka rin naman ng blessing, which is, ang blessing mo is yung lesson. So, be grateful pa rin sa mga decision mo sa life. Kasi, hindi ka mapupunta sa ganyan, hindi ka magiging okay, hindi ka magiging better person kung hindi mo mararanasan yung mga ganung bagay. For me, personally, kasi ganun yung nakikita ko. Kung hindi ko naranasan yung mga ganung bagay, wala akong alam sa mga ganito. Wala akong vlog. Hindi ko papakita kung paano yung healing progress. Hindi ko ipapakita yung journey ko. Kaya, feeling ko naman, sa lahat ng decisions natin is win-win pa rin, win-win situation pa rin. Have you told anyone you love them without meaning it? Box po. Sarap. Oo. Dati kasi, syempre hindi ko naman, alam niyo yun, bata pa kasi ako nun. Nag-crush ako dati sa best friend ko. Junior high. Nag-crush ako dati sa best friend ko. Tapos, nag-I love you ako sa kanya. Kasi, alam niyo, normal naman sa mag-best friend din. Lalaki siya. Tapos, para siya, walang meaning yung I love you ko. Nung bata ako, hindi ko alam na big word pala yung I love you na yan. Kaya bitaw ko ng bitaw ng salitang ganon, kahit na gusto, magkaibang sa gusto at mahal, di ba? Gusto I like you I want you Pero I love you is big word na yan, big word na yan. So parang, nung time na yun, hindi ko alam na big word pala yung I love you. So, sana hindi naman pala ito. What lessons that you wish you had then? Na there's good thing pa rin sa mga tao. Na, ano ba? Hayaan mong maging open ka. Hayaan mong maging vulnerable ka with people. Kasi, alam mo yan, wala namang mali maging vulnerable ka eh. Kaya, parang okay rin yung ganong nangyayari. Hayaan mong maging open ka sa mga taong yan. Though, hindi po, sabi ko, hindi ako open masyado. Pero nagtutry ako. Hayaan mong maging open ka sa mga tao. Hayaan mong maging vulnerable ka. Be comfortable being uncomfortable. Na ano kaya kay Richard this? At super effective siya. Alam niyo yung kahit ayaw niyo mag-aral ng maayos. Pero ang comfy ka sa ganung setup. Kailangan mo mag-aral. Sobrang buti na lang nalaman ko agad yung ano na yan. Hindi ko alam kung lesson ba yan or ano.
Can you truly love someone without fully understanding them? Feel ko hindi. Hindi mo mamamahal yung isang tao kung hindi mo siya maintindihan. So, anong point? Mahal mo lang siya, hindi mo siya naiintindihan. Hindi mo naiintindihan yung kung bakit siya nagkakaganto, bakit siya ganyan, bakit ganito na-feel niya. Hindi mo siya naiintindihan as a person, kahit man lang as an individual, hindi mo siya naiintindihan ng ganon. Like, alam niyo yun, kahit, wag na natin isipin mo na intindihin mo siya as your partner, pero hindi mo ba siya maintindihan as an individual or as a person? Kasi mahirap magmahal kung hindi mo siya naiintindihan natin. Ganon. Hindi naman sa sinasabi kung dapat intindihin mo sila na palagi. Pero dapat, parang, ang off naman nun, mahal mo siya, pero hindi mo siya naiintindihan. So, di ba? Paano mag-work yung relationship niyo? Paano mag-work kayong dalawa kung hindi mo siya naiintindihan, kung hindi kayo naiintindihan, kung hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? Ganun. What used to make you happy? Going up. What used to make you happy but no longer does? Feel ko going out. Kasi mabilis na akong madrain. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga tao. Pero, dati ng mga junior high ako, gusto ko nakikipag-interact sa mga tao. Gusto ko yung, nafe-feel kong bilang ako. Nafe-feel ko naman na bilang ako dati. Pero like, nafe-feel ko pa rin naman. Pero, ngayon iba na kasi parang, nadidrain ako. Ngayon. Hindi sa mga kalulong ko pero pag sobrang daming tao, ganon, parang sa sobrang daming tao, nauubos yung energy ko. Anong mas nakakatakot? Maging mag-isa? Hindi naman natin. Charot. Maging mag-isa? O mag-settle sa maling tao? Mag-settle sa maling tao. Though, hindi naman natin kasi malalaman kung maling tao to kung tamang tao natin Alam mo yun, mafe-feel mo na lang. Pero, kaya hindi natin alam kung maling tao yung pinag-settle down natin, diba? Pero, para sa akin, mas nakakatakot mag-settle down sa isang tao, sa maling tao. Kasi, you spend your years, your days with them, ganon. Hindi ko naman sinasabi na sayang, pero, hindi kasi natin malalaman kung mali nga yung tao, pero, sayang din. Kasi, yung years or months na pinagsamahan niyo, pwede ika-grow mo, kakalabas, ganyan. Kaysa, hindi nakakatakot mag-isa kasi mas, as an introvert, mas mas pabor sa akin na mag-isa. Kasi yung, alam mo yun, hindi ka ng taong magagalit sa'yo kasi nakatulog ka. What are your advices sa mga taong people pleaser? As a retired people pleaser, parang hindi kayong umalis sa comfort zone niyo. Tsaka, huwag kayong magbigay ng chance. Kasi aabusuhin nila yan Kuwari, ako, binigyan ako ng chance nito. Kuwari, magbigay tayo ng name. Kuwari, si Bella. Wala akong close na Bella. Makabigay mo ng issue. Kuwari, si Bella. Yan, si Bella. Lagi akong alam niyo yun, disrespect siya. Tapos nag-sorry ako, binibigyan niya ako ng chance. Tapos, na-disrespect ulit siya. Binigyan niya ulit ng chance ako. Hindi siya nagsiset ng boundaries. Tapos, dinisrespect ulit siya. Di isipin ko na, bibigyan niya naman ako ng chance ulit para, alam niya yun.
Tapos, magbibigay ulit siya ng chance. Tapos, disrespect ulit siya. Tapos, magbibigay ulit siya ng chance. So, parang, alam niyo yun, like, self-respect na lang eh, yung pagbigay ng chance. Kasi magmumukha ka ng, magmumukha ka ng tama. Kaya parang, mas okay kung alam mo kung magsiset, kung saan ka magsiset ng boundaries. Ganon. Kaya, kapag bigay ka ng bigay ng second chance, ng more chances, aabusuhin nila kasi iisipin nila, ay, bibigyan mo na ako ulit ng chance ito eh, kaya ganun. Pero kung nagbigay ka ng boundaries, hanggang doon na lang sila. Hanggang doon na lang ako. Ganon, alam yan, hanggang doon ka, hanggang diyan ka lang. Ganon. Kasi alam mo yung worth mo. Ganon. That's the idea of forever in love. Scares you or comfort you. Personally, natatakot ako sa ganyan. Hindi sa dahil hindi ako naniniwala sa forever. Pero alam niyo yun, like, para sa akin lang naman. Wag yung, opinion ko lang naman to, pero ayun. Parang, long-term commitment na yan ang forever na yun. Kaya parang, no. Ayoko naman. Nakakatakot siya for me. Ayun lang naman. Yun lang guys. Bye!